Hello mga mare! Napapadalas ang pag-consume namin ng pork dito sa bahay kaya naman naisip ko magluto ng recipe na available lagi sa kusina ko at favorite din ng anak ko. Ito ang isa sa mga go-to recipe ko gamit ang kantuna and I'm sure marami na rin kayong napanood ng ganitong klaseng recipe. Pero bigyan nyo ng chance yung ating recipe dahil medyo binago ko ng konti yung ating sisig na tuna. Naghiwa lang ako ng sibuyas at bawang, depende na sa iyo kung gaano kadami ang gusto mong ilagay. Pero naglagay naman ako ng saktong measurement sa screen. Mas okay kung pinuhin natin ang pagkakahiwa ng ating bawang para hindi na ito mapansin kainin ng ating mga anak. Pwede ka magdagdag ng garlic ha kung gusto mo na mas marami pang garlic ang gagamitin. At gumamit din pala ako dito ng konting luya, pang-alis ng lansa at dagdag lasa na din. Mga thumb size na ginger yung ginamit ko. At syempre, lalagyan din natin to ng ilang piraso ng siling green o pangsigang. Depende na rin ito kung gaano kaanghang gusto mo ha. Kung gusto mo na mas maanghang pa, ay maglagay ka na lang din ng siling labuyo. Tuna in oil at hot and spicy yung gagamitin ko klase ng tuna ha. Depende sa inyo kung gusto mo ng puro hot and spicy ay nasa sayo na. Sinala ko lang ito para maalis yung extra oil at tubig ng ating tuna. At once nasala na ang tuna, ay prito sa konting mantika. Medyo matilamsik pa ito ha dahil siyempre may natira pa rin tubig sa ating tuna. At kapag makita mo na medyo light golden na or slightly crispy na yung ating tuna, ay pwede mo na itong hanguin. Medium heat lang mga mare ha ang gagamitin. At syempre, lagi nating hahaluin para hindi magdikit-dikit yung ating mga tuna. Ganito dapat ang itsura ng ating tuna ha mga mare. Lipat lang sa isang bowl at proceed na tayo sa ating next step. At sa parehong pan, naigisan rin natin ang luya, bawang at sibuyas. Sabay-sabay na ito. Pwede mo naman itong wag ng igisa. Pero para sa akin kasi, mas gusto ko yung lasa ng nagisa yung ating bawang, sibuyas at luya. Ilipat lang natin sa mas malaking bowl para mas madali nating ihalo ang iba pang mga sangkap. At since napirito natin ng kaunti yung ating tuna, ay na-achieve natin yung medyo crispy na consistency na typical na kinakain nating sisig. Naglagay din ako ng mga ilang patak ng liquid seasoning at 3 piraso ng kalamansi. Nilagay ko na rin ang mga nahiwa nating siling pangsigang, depende na sa iyo kung gusto mong dagdagan, at syempre salt and pepper to taste. At para mas maging creamy pa yung ating sisig, ay naglagay ako ng 1 to 2 tablespoon ng mayonnaise. Depende sa iyo kung gusto mong lagyan, kung ayaw mo ng mayonnaise yung iyong sisig ay pwede naman kahit wala. Mekos-mekos at pwede itong iserve kasama ng mainit na rice. At sana ay maitry mo ito at ma-serve mo rin ito sa iyong pamilya. Happy eating and enjoy cooking!